Mula sa mga pagbubunyag sa mga salita ng Diyos, nakilala ko na ang mga tumatangging umako ng responsibilidad ay ang pinakamakasarili, pinakakasuklam-suklam, at pinakamapanlinlang sa mga tao. Ang mga gayong tao ay hindi sinsero o tapat sa Diyos kahit kaunti. Dati kong inakala na ang pagiging leader ng iglesia ay nangangahulugang ginagawa ko ng medyo maayos ang tungkulin ko. Pero noong narekomenda ako bilang kandidato para maging leader ng distrito, takot na takot akong mahalal. Naniwala ako na kung mas malawak ang saklaw ng gawain ko, ganoon din kalaki ang panganib. At na kung makakagawa ako ng malaking pagkakamali, maaaring mawala sa akin ang pagkakataon kung magkamit ng katotohanan. At baka hindi pa nga ako magkaroon ng magandang kalalabasan sa huli. Matapos timbangin ang mga positibo at negatibong epekto, gusto kong iwasan ang eleksyon para protektahan ang sarili kong kinabukasan at hantungan. Ginusto ko pang magpadala ng mensahe sa mga kapatid at sabihin sa kanila na huwag akong iboto. Nang maisip ko ito, ang isang taong may konsensya, katwiran, at debosyon ay kayang bitawan ang sarili niyang mga interes at isaalang-alang ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Pero naging makasarili at kasuklam-suklam ako at hindi nagpakita ng anumang pagsasaalang-alang sa mga layunin ng Diyos. Ginusto ko pang isuko ang pagkakataong ibinigay sa akin ng Diyos para makibahagi sa eleksyon. Ang unang bagay na dapat makamit ng isang tao sa tungkulin niya ay ang gawin ito ng buong puso at buong lakas. Ito ang hinihingi ng Diyos, at ito ang dapat isagawa ng isang mananampalataya sa Diyos. Ang kakayahang gumawa ng tungkulin ay pagtataas ng Diyos at isang malaking pagkakataon para magkamit ng katotohanan. Pero palagi kong inuuna ang sarili ko. Ibinunyag nito na wala talaga akong katapatan sa Diyos. Kung ayaw kong umako ng anumang responsibilidad, kung ganoon, ay sadyang hindi ako karapat-dapat na gumawa ng anumang tungkulin.